Ayan, paano nga ba nangyari na mawala ang $3 million na XRP sa loob lamang ng isang gabi? Kaya yan po ang ating pinakaunang balita rito tungkol kay XRP. Kaya isipin po natin, isang ordinaryong gabi lamang. Walang warning, walang alert, tapos paggising po natin ay wala na ang halos 8 taong ipon natin. Ito mismo ang nangyari kay Brandon Rakok, yan, or Rakowi. Isa po siyang long-term XRP investor mula po sa North Carolina or Carolina. Sa madaling araw ng October 15, 2025, mahigit $3 million po na alaga ng XRP ang biglang nawala sa kanyang wallet. Hindi ito dahil sa trading loss, hindi dahil sa market crash, kundi isang security failure na akala po niya ay imposible. Hawak po niya ang 1,210,000 na XRP. Dahan-dahang naipon mula pa noong 2017. Kaya para po sa maraming mga XRP holders, ito ay hindi lamang balita. Ito po ay isang babala o warning. Ayan. Ngayon ay sino nga ba itong si Brandon LaRocque? LaRocque. At bakit po ba mahalaga ang kanyang kwento para sa atin? Hindi po si Brandon, hindi po trader itong si Brandon na araw-araw na nakatutok po sa chart. Isa po siyang holder, isang taong naniniwala kay XRP sa mahabang panahon. 8 taon po niyang inalagaan ang kanyang holdings. Iniwasan ang emotional trading at naniwala sa long-term value. Kaya para po sa kanya, ang paggamit ng isang cold wallet ay isang logical move. Ayan po siya. Para sa karamihan po sa atin, ang cold wallet ay katumbas po yan ng safety. Pero dito po nagkaroon ng problema. Ang akala po niyang cold storage ay may katangiang parang hot wallet pala. At sa crypto, kahit maliit na misunderstanding ay pwede pong maging milyon ang kapalit. Ngayon ay dito po papasok ang Elipal wallet sa incidenting ito. Ano nga ba ang naging papel ng Elipal wallet na ito sa kaganapan na ito? Ayan, ayon po sa lumabas na impormasyon ay naka-store or nakatago po ang XRP ni Brandon dito sa Elipal wallet. Ayan, gamit niya po ang Elipal wallet. Marketed po ito bilang cold wallet. Kaya mataas po ang kanyang tiwala rito. Ngunit ayon po sa YouTuber at saka crypto pundit na si Bull Runners dito, ayan, may posibilidad na ang wallet ay may hot wallet vulnerabilities. Ayan. Meron pong parang butas ito. Ibig sabihin may exposure po sa internet o signing process na pwede pong ma-exploit. Kaya ang problema po rito ay hindi po malinaw ang branding. Kapag sinabing cold wallet, inaasahan po ng user na ito ay totally offline. Kaya dito po nagkaroon ng mismatch sa expectation at saka reality. At iyon po ang naging daan ng pagnanakaw. Kaya kawawa naman po itong si Brandon. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng malinaw na wallet design at saka labeling? Sa crypto, ang design ay hindi lamang po ito aesthetics. Ito po ay security signal. Kapag mali po ang pagkaintindi ng user sa kung paano po gumagana ang wallet, delikado po yan. Sa kaso po ni Brandon, naniwala po siyang ligtas ang kanyang XRP dahil cold ang label nito or ang feature nito ay isang cold wallet.
Pero ang actual na protocol para ay maaring magkaroon ng signing behavior na pwede pong ma-access ng attacker. Kaya hindi po ito simpleng error, hindi po ito simpleng user error lamang. Ito po ay isang structural confusion. At kapag milyon po ang hawak mo, wala kang luxury na magkamali. Yan, isang maling assumption. Ubos ang lahat. Ngayon ay dito naman po papasok itong si Zach XBT. Ayan, malamang ay kilala nyo itong si Zach XBT kung matagal na po kayo rito sa mundo ng crypto. Ayan, ano nga ba ang kanyang ginawa at base sa kanyang analysis ay saan napunta ang ninakaw na XRP? Ayan, ayon po kay investigator, blockchain investigator po ang tawag sa kanya, itong si Zach XBT. Ayon po sa kanya ay sinubaybayan daw po niya ang galaw ng XRP sa blockchain. Ayon po sa kanyang findings, ang pondo ay na-bridge tapos na-split. Pagkatapos ay ipinasa po sa iba't ibang mga yan, mga chains. Ang trail ay humantong po sa mga network na konektado sa South Asian Scam Operations. Ibig sabihin malinaw kung saan po dumaan ang pera. Pero malinaw rin na halos imposible na itong mabawi. Yan, transparent po ang blockchain pero irreversible po ang galaw. Ngayon, bakit hindi na ibalik ng FBI at iba pang ahensya ang pondo? Marami pong nagtanong, nasaan ang FBI? Nasaan ang cyber units? Ang totoo, kahit pumasok po ang law enforcement, wala talaga silang nagawa. Kapag ang crypto ay nailipat na po sa multiple chains at saka mixers, napakahirap na po talaga itong bawiin. May mga private recovery services na nag-aalok po ng tulong, pero ayon po sa mga reports, karamihan sa mga ito ay scams din. Sa crypto, kapag nawala na ang asset sa wallet mo, tapos na po talaga ang laban. At yan, tapos na po talaga ang laban sa karamihan. Wala pong chargeback at walang undo. Ngayon, ano po ang pinakamalaking aral sa security para po sa atin bilang mga XRP holders? Ayon po kay Brandon, ginawa lamang po niya ang akala niyang tama. Standard precautions at saka long-term holding. Pero isang maling desisyon sa kanyang pagpili sa wallet, ayan, burado na ang kanyang 8 taon. Kaya ang aral po dito ay hindi sapat ang marketing claims. Hindi po sapat ang salitang cold wallet. Kailangan po nating intindihin kung paano po talaga gumagana ang ating mga wallet na ginagamit. Alamin po natin kung offline ba talaga ito, paano po ito nagsasign in, may external interaction ba? Kaya yan, yung mga ilan lamang sa mga katanungan na dapat po nating alamin sa pagpili ng ating mga wallet. Dahil sa crypto, tayo po ang mga bangko. At kapag tayo ay nagkamali, syempre, ang bangko, yan, kasi tayo po ang bangko, ay syempre, wala po tayong ibang tatawagan. At ayan, ngayon, ang para po sa akin, o masasabi ko po rito ay ang kwento po ni Brandon dito, ay hindi po tungkol sa takot. Ayan, hindi po katakot-takot. Ito po ay tungkol sa responsibilidad. Habang lumalaki po ang halaga ng hawak natin o holdings natin, dapat ay mas lumalalim po ang ating kaalaman. Hindi po sapat ang ating tiwala lamang. Kailangan po talaga ng verification. Sa XRP ay hindi naman po siya nagkulang. Ang blockchain ay gumagana po. Yan, gumagana po ito ayon sa pagkakadesenyo nito. Ang kahinaan ay nasa human layer or nasa atin po talaga.
At kung may isang takeaway po dito, ay ito po yun. Sa crypto, ang security ay hindi po ito option. Ito po ay ating obligasyon. Ayan po, sa Coin Bureau, gamit po ang Glassnode metrics, meron pong konting pagbabago sa kilos daw ng mga short-term holders kumpara sa mga long-term holders. Kapag may ganito pong pagbabago, madalas nagiging sinyalis ito ng isang paparating na volatility. Ang mas nakakakaba pa ay kahawig daw ito ng setup na nangyari nitong nakalipas na February 2022. At kung maalala po natin, ito po ang panahong biglang umatras sa XRP ng halos 20%. Kaya ngayon ang tanong po ng market ay mauulit kaya ang ganitong setup? At ayan, ano nga bang ibig sabihin kapag ang mga short-term holders ay bumibili sa mas mababang presyo? Sa simpleng paliwanag, ang mga short-term holders ay may meron pong mga bagong pumapasok sa market. Samantalang ang mga long-term holders, sila po yung may hawak na matagal na at may malaking impluensya sa volume. Ang nakita po ngayon sa data ay bumibili ang mga bagong holders sa presyong mas mababa kaysa sa average cost ng mga long-term holders. Kapag nangyari po ito, nagkakaroon po ng imbalance dahil kung bumaba pa ang presyo, ang mga long-term holders ay posible pong maging defensive selling or mag-defensive selling para protektahan ang kanilang gains. Ito po ang uri ng setup na hindi agad sumasabog, pero kapag may negative catalyst, mabilis po ang reaksyon ng market. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari nitong nakalipas na February 2022? At bakit ito mahalaga para sa atin? Yan, balikan po natin ang February 2022. Nitong nakalipas na panahong ito, halos eksakto po ang structure. Ang mga short-term holders ay nag-accumulate po sa ilalim ng cost ng long-term holders. Unti-unti pong nag-converge ang holder age bonds. Ayan, meron pong chart dito ng Glassnode na nagpapakita po sa sa behavior ng realized price na XRP by age. Ayan, unti-unti pong nag-converge ang holder age bonds dito. Isang maliit na negative trigger lang ay bumagsak po sa XRP mula sa kanyang presyo na 0.90 pababa sa 0.70. Isa pong mabilis at saka masakit na retracement yan. Kaya ngayon kapag sinabing mirror image ang structure, hindi po ito nostalgia. Ito ay babala mula sa data. Paano naman po ginagamit ang realized price para basahin ang panganib? Dito naman po pumapasok ang realized price metric ng Glassnode. Ang realized price ay para pong average cost ng lahat ng XRP na hawak ng market. Kapag ang realized price ay lumalapit po o bumabagsak sa spot price, nagsisimulang matunaw ang unrealized gains ng long-term holders. Historically, ito ang mga sandaling tumataas ang posibilidad ng sell pressure. Kapag pinagsama mo ito sa aggressive buying ng short-term holders sa mas mababang presyo, mas nagiging sensitive ang market. Isa po itong shift or pagbabago sa sentiment kung saan ay maaari pong magsimula ang liquidation chain. Ano naman po ang papel ng mga short-term holders kapag nagbago ang sentiment?
Karaniwan ang short-term holders ang siyang unang bumibitaw kapag may kaba dahil wala pa silang emotional attachment kay XRP. Wala pa silang matibay na conviction. Kapag nag-red ang candles, sila po ang unang nagko-close o nagsasara ng positions. Kapag sabay-sabay itong nangyari, nagiging momentum ang pagbagsak. Ito po ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang setup ay hindi dapat baliwalain. Hindi sinasabi ng data na siguradong babagsak sa XRP. Ang sinasabi po nito ay mas mataas ang risk kaysa sa normal. Ano naman po ang dapat nating bantayan bilang mga traders sa ganitong market structure? Para po sa atin, bilang mga traders, hindi po sapat ang basta accumulation lamang. Kailangan po nating bantayan ang confirmation. Tignan po natin ang mga support levels. Obserbahan po natin ang volume. Kapag bumaba ang presyo na walang volume support, delikado po yan. Kapag nabasag naman ang key support kasabay ng rising realized price pressure, yan naman ay isang red flag. Ang data ay hindi po ito utos. Ito ay isang babala. At bilang trader na marunong po makinig sa structure, mas handa po tayo sa volatility kaysa sa umaasa lamang sa balita. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito ay mahina na ang fundamentals ng XRP? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi naman. Kaya mahalagang linawin po natin ito. Ang adoption po ng XRP ay matibay. Ang liquidity ay nariyan. Ang ecosystem ay buhay. Ngunit kahit ang pinakamalakas na asset, dumadaan po talaga sa technical stress. Ang sinasabi po ng analysis, short-term vulnerability, hindi long-term failure. Ayan. Short-term vulnerability lamang po ito. Kaya ang market ay parang tao. Kahit malakas, napapagod din ito. At minsan kailangan po ng retracement para makahinga bago po muling tumakbo. Ang masasabi ko naman po ngayon ay nasa junction itong si XRP. Isang punto kung saan ang technical observation at saka strategic planning ay mas mahalaga kaysa sa emosyon. Ang kasaysayan ay hindi po palaging nauulit, pero madalas po itong nagra-rhyme. Ang February 2022 ay hindi po ito hula, kundi reference. Kung mag-hold po ang support, maaaring magpatuloy ang momentum. Kapag hindi, posibleng magkaroon po ng temporary retracement. Kaya para sa atin, mahalaga po ang maging handa. Dahil ang market ay hindi po ito nagbibigay ng paalala bago kumilos. Sa unang linggo ng taong ito, 2026, muling nagliyab po ang capital inflows papasok sa digital assets. Kahit may macro pressure at saka geopolitical tension, ay ayan po, patuloy po ang pagkakaroon ng capital inflows. Ayon po sa CoinShares report, umabot sa $2.17 billion ang pumasok sa crypto investment products sa loob lamang ng isang linggo. Ito po ang pinakamalaking weekly inflow mula pa noong October 2025. Ibig sabihin nito, sa kabila ng takot sa interest rates, politika at global risk, may mga long-term players na hindi po umaalis. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang asset na tahimik pero solid ang kanyang galaw. At syempre, yan po ay walang iba kundi si XRP. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang $69.5 million inflows papunta kay XRP?
Ayon po sa crypto commentator dito na si Saif, si XRP ay nakahakot ng $69.5 million net inflows sa loob ng isang linggo. Hindi ito basta retail buying spree. Ito po ay galing sa mga regulated investment products. Para sa mga institutional players, hindi po basta-basta inilalagay ang pera kung walang malinaw na dahilan. Sa panahon na volatile po ang market, ang pag-ikot ng kapital papunta kay XRP ay malinaw na signal. Signal na tinitignan po siya bilang stable allocation. Hindi po siya hype coin. Hindi rin po siya experiment. Para sa kanila, sa XRP ay asset na may liquidity, clarity at saka malinaw na role sa portfolio. Ngayon, paano naman po nakaapekto ang macro at saka geopolitical tension sa market sentiment? Sa umpisa po ng linggo, malakas ang risk appetite ng mga investors. May optimism na magkakaroon po ng monetary clarity at posibleng economic stabilization. Pero pagdating po ng Biyernes, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Lumabas po ang balita tungkol sa diplomatic escalations. At maliban po dyan ay isang panibagong tariff threats. Biglang nag-shift ang sentiment. May net outflows sa isang araw. Pero kahit ganito, hindi po nabura ang buong linggong inflows. Ibig sabihin, kahit may panic po sa short term, nanatili ang conviction sa long term. At dito po pumapasok ang tunay na lakas ng institutional capital. Ngayon ay bakit po ba nangingibabaw pa rin si Bitcoin at Ethereum sa inflows? Natural lamang po na manguna si Bitcoin dahil siya pa rin ang pangunahing gateway ng mga institutions sa crypto. Sa linggong iyon, humakot po siya ng humigit kumulang $1.55 billion. Sumunod naman si Ethereum na may halos $496 million. Ito ay patunay na nananatili ang tiwala sa mga pangunahing blockchain platforms. Pero mahalaga pong tandaan natin, hindi lang po sila ang binibili. May rotation po na nangyayari. May bahagi ng kapital na naghahanap ng ibang risk profile. At dito po pumapasok itong si XRP bilang alternative na hindi po nakasandal sa smart contract complexity. Ano naman ang sinasabi ng inflows tungkol sa institutional view kay XRP? Ang $69.5 million inflow na XRP ay hindi lang malaking numero. Ito ay mabilis na paglago base sa kanyang market position. Para sa mga institutional investors, si XRP ay tinitingnan bilang strategic diversification. Katabi po siya ni na Bitcoin at Ethereum pero may sariling papel. Isa po siyang highly liquid settlement asset. Mas simple ang risk structure, mas malinaw ang use case, kaya para po sa mga balance sheet driven institutions ay mahalaga ito. Ayaw po nila ng sobrang komplikadong exposure. Gusto po nila ng precision. At dito po nagiging attractive or kaakit-akit itong si XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang liquidity at saka simplicity sa mata ng mga institutions? Sa mundo po ng malalaking pondo, hindi lang returns ang tinitingnan. Tinitingnan din po nila ang liquidity at saka operational efficiency. Si XRP, sa disenyo pa lang, ay ginawa para sa mabilis at saka murang settlement. Hindi po siya nakadepende sa complex smart contracts.
mas kaunti po ang technical risk. Para sa institutional portfolio managers, ito po ay advantage. Lalo na kung gusto nilang pumasok at lumabas ng position nang hindi po nagdudulot ng market disruption. Kaya habang lumalaki po ang assets under management ng XRP Link products, mas tumitibay ang kanilang conviction. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito sa mas malawak na crypto investment trends? Ang CoinShares data ay malinaw. May malinaw po na mensahe. Kahit may macro uncertainty, may mga investors na hindi po umaalis sa crypto. Sa halip, mas nagiging selective po sila. Pinipili po nila ang mga assets na may malinaw na role. Sa altcoin space, si XRP ay isa po sa mga nakikinabang dito. Hindi ito dahil sa hype. Ito ay dahil po sa narrative ng compliance, liquidity, at saka institutional readiness. Kaya habang pumapasok po ang taong 2026, mas maraming pondo ang posibleng sundan ang ganitong strategy. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang $69.5 million na inflow dito ay hindi po ito ang dulo. Ito ay foundation. Ipinapakita nito na sa XRP ay unti-unting inaakyat ang hagdan ng institutional trust. Hindi po siya biglang sumasabog. Hindi po siya sumisigaw. Pero steadily po siya na tinatanggap siya sa mga seryosong portfolio. Kung magpapatuloy po ang ganitong inflow pattern at manatiling malinaw ang regulatory at saka macro environment, hindi po nakapagtataka kung mas lumaki pa ang papel ng XRP sa crypto landscape ngayong taong 2026. Sabi po ng isang analyst, si XRP daw ay magsa-surge or lilipad sa presyong $9 kapag nabasag niya ang isang resistance o isang mahalagang resistance na ating malalaman sa balitang ito. Ayan mga ka-crypto, kung matagal mo nang sinusubaybayan sa XRP, mapapansin mong parang may kakaiba sa kanyang galaw nitong mga nakaraang buwan. Hindi po siya bumabagsak, pero hindi rin po siya lumilipad. Sa presyong nasa paligid po ng $1.93, paulit-ulit siyang gumagalaw sa pagitan ng $1.90 at saka $2. Para po sa iba ay boring ito. Pero para po sa mga long-term analyst, ito naman ay signal ng lakas. Habang maraming altcoins ang humina nitong nakalipas na taong 2025, sa XRP ay nanatiling matatag. At ayon po sa mga eksperto, kapag ang isang asset ay matagal na nananatili sa critical zone, kadalasan may malaking galaw na sumusunod. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng extended consolidation sa market structure nitong si XRP? Ayon po sa analyst na si Matt Hughes na mas kilala bilang The Great Matsby, ang matagal na consolidation ng XRP ay hindi senyales ng kahinaan. Sa halip, ito raw ay patunay na na-absorb na ng market ang selling pressure. Ibig sabihin, lahat ng gustong magbenta ay halos nakalabas na. Kapag ganito ang nangyayari, nagiging stable po ang foundation ng presyo. Sa XRP ay muling nabawi ang ilang dating cycle highs, isang technical behavior na kadalasang nauuna bago ang malaking expansion. Kaya sa madaling salita, hindi po natutulog sa XRP. Siya ay naghahanda.
Ano naman po ang mahalagang aral mula sa historical price action nitong si XRP? Kung babalikan po natin ang kasaysayan, si XRP ay matagal ding naipit noon. Mula po noong 2014 hanggang 2016, halos hindi po gumalaw ang kanyang presyo. Maraming nawalan ng pasensya. Pero noong 2017, bigla po siyang sumabog. Ang galaw na ito ay nagtulak sa kanya hanggang halos $3.30 noong early 2018. Ang presyong ito ay naging reference point sa technical analysis. Hanggang ngayon, ginagamit ito sa Fibonacci extensions. Ang mensahe po ng history o kasaysayan ay malinaw. Kapag matagal na tahimik sa XRP, delikado kapag gumalaw. Paano naman po nakaapekto ang long correction mula 2018 hanggang 2020? Pagkatapos po ng 2018 peak, pumasok sa XRP sa masakit na yugto. Mula 2018 hanggang 2020, halos wala po siyang momentum. Ang presyo ay naipit po sa pagitan ng 0.20 at saka 0.50. Maraming beses niyang sinubukang bumawi, pero palagi po siyang nabibigo. Dito namayani ang mga bears. Ngunit mahalaga po ito sa market psychology, sapagkat ang mahabang correction ay naglinis po ito ng sobrang hype. Ang natira ay mga matitibay na mga holders. Ito ang klase ng pundasyon na kailangan bago ang tunay na bull cycle. Ano naman po ang nagbago noong 2021 hanggang late 2024? Nitong 2021 ay sinubukan po ulit ng XRP na umakyat hanggang $1.96. Ngunit kulang pa ang kanyang lakas. Muling umatras po ang market. Ang tunay na pagbabago ay nangyari noong late 2024. Dito po nagsimulang bumalik ang kumpiyansa, kasabay ng mas malinaw na macro at saka political developments. Mula po sa halos 0.50, umakyat sa XRP at nabawi ang mga presyong matagal nang hindi naaabot. Para sa mga analyst, ito po ang structural shift. Hindi na po simpleng bounce. Isa na itong pagbabago ng trend. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang 3.09 resistance ayon po kay Matt Hughes? Ayan, dito na po tayo sa pinaka-importanting bahagi. Ayon po kay Matt Hughes, ang $3.09 na price level ay galing po sa 2.272 Fibonacci extension. Sa weekly chart, ito ang linya na naghihiwalay sa consolidation at saka expansion. Ayan, balikan po natin ang chart sa itaas. Huling nilapitan po ni XRP ang zone na ito noong October 2025. Bago po siya muling umatras. Kaya para po sa mga technical traders, normal po ang ganitong pullback. Ang mahalaga, kapag nabasag po ang $3.09 at ito po ay naging support, malinaw po na long-term buyers na ang siyang may control. At kapag nangyari po ito, nagbabago po ang buong market phase ni XRP. Ngayon, paano naman nabubuo ang projection sa $9 para kay XRP? Kapag nalampasan po ang $3.09, ang susunod na target sa chart ay ang 2.618 Fibonacci extension. Ang level naman na ito ay nasa paligid ng $9. Hindi ito hinugot sa hangin. Ito po ay base sa historical behavior ng XRP sa mga nakaraang cycle. Sa bawat major breakout po niya noon, ang ganitong extensions ang nagsilbing destination.
Siyempre, conditional ito. Kailangan po ng confirmation at saka market support. Pero kapag nagsimula po ang galaw, ang haba ng consolidation ngayon ay pwede pong magresulta sa isang sustained at saka malakas na rally. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol sa balitang ito ay sa XRP ay hindi naman po siya mahina at lalong hindi po siya patay. Siya ay nasa balanse. Ang presyong nasa ilalim ng $2 ay hindi po sinyales ng failure, kundi ito po ay sinyales ng isang paghahanda. Ang tunay na laban ay nasa paligid po ng $3.09. Kapag ito ay nabasag, ang narrative ay magbabago mula sa kailan gagalaw papunta sa gaano kataas. Kaya para po sa atin bilang mga holders at saka investors, ito po ang yugto na sinusubok ang ating pasensya. At sa crypto, madalas ang gantimpala ay napupunta sa mga marunong maghintay. Si XRP ay muling nakaharap po sa isang seryosong pressure. At ang katanungan rito ay babagsak kaya siya sa presyong $1.40? Ayan, matapos po niyang maabot ang local high nitong kalagitnaan ng January, biglang nagbago po ang ihip ng hangin. Sumabay si XRP sa pangkalahatang kahinaan ng crypto market kung saan ramdam ang takot at pag-iingat ng mga investors. Mula sa itaas, unti-unting bumigay ang presyo at ngayon maraming nagtatanong kung saan ang susunod na matibay na sandalan. Kahit may maliit na bounce, hindi pa nito nababasag ang mas malawak na corrective structure. Kaya para po sa atin bilang mga traders at saka holders, mahalagang maintindihan natin kung simpleng pahinga lamang ba ito o simula ng mas malalim na pagbaba. Ano nga ba ang nangyari matapos pong bumagsak sa XRP mula $2.19? Nitong January 14, halos $2.19 ang presyo ni XRP at mukhang kontrolado ang momentum. Pero hindi nagtagal, bumigay po ang structure. Mahigit 10% ang ibinagsak ng presyo at umabot pa sa intraday low na $1.84. Kasabay nito ang masakit na bahagi ng market cycle kung saan ay ang forced liquidations. Ayon po sa data, higit $29 million na long positions ang nabura. Ibig sabihin nito, marami pong traders ang napilitang isara ang positions sa lugi. Kahit nagka-rebound sa XRP sa bandang $1.93, hindi pa rin ito nababawi ang nawalang kumpiyansa. Ang bounce ay relief rally pa lamang. Hindi pa ito trend reversal. Ano naman po ang sinasabi ng mas malawak na market context kay XRP? Kung lalayo po tayo sa short-term chart, makikita po natin sa XRP na nasa humigit kumulang 18% pababa mula sa kanyang yearly peak na $2.41. Ibig sabihin nito kahit may konting stability ngayon, nananatili po ang bigat ng uncertainty. Ang macro environment tulad po ng risk of sentiment at saka pressure sa global markets ay patuloy po na humihila pababa sa momentum ng crypto. Sa XRP ay hindi po hiwalay sa emosyon ng market. Para sa mga investors at saka hodlers, mahalagang tandaan na ang recovery ay hindi lang nakabase sa chart, kundi pati po sa kondisyon ng buong ecosystem. Hanggat marupok po ang market, mananatiling limitado ang upside ni XRP. Ngayon ay makakatulong ba ang pagbabalik ni XRP sa ibabaw ng $2?
Sa near-term outlook, malinaw po ang isang critical level. At yan po ay ang $2. Kapag nakabalik at nanatili si XRP sa ibabaw ng presyong ito, maaring bumalik ang kumpiyansa ng market. Ito po ay psychological at saka technical level na tinitingnan ng maraming mga traders. Pero hindi ito magiging madali. Sa kasalukuyang kondisyon, bawat attempt na umakyat ay may katapat na selling pressure. Kung mananatiling mahina ang kabuuang crypto market, posibleng harangin agad ang anumang breakout attempt. Para sa atin, ang $2 ay parang gate. Kapag ito po ay nabuksan, may pag-asa. Pero kapag nabigo, mas lalalim po ang correction. Ano naman po ang nakikita dito ni CoinSkid sa posibleng rebound ni XRP? Yan, dito na po pumapasok ngayon ang analysis ng market analyst na si CoinSkid. Gamit po ang 5-day chart ay ipinaliwanag niya ang parehong upside at saka downside scenarios. Ayon po sa kanya, posibleng mag-attempt si XRP ng short-term recovery. Pero ang problema, may nakaabang na mabigat na resistance. Ito ang tinatawag niyang 5-day ribbon. Ang zone na ito ay nakaposition po malapit sa $2.50 at sinusuportahan pa ng descending trend line. Para kay CoinSkid, dito malamang bumalik ang selling interest. Hanggat hindi po nare-reclaim at nahahawakan ni XRP ang level na ito, mananatiling limitado ang kanyang pag-akyat. Bakit naman po napakahalaga ng multi-year support trendline mula 2020? Ayan, pag-usapan naman po natin ang mas seryosong scenario dito. Kapag nabigo po sa XRP na mag-hold ng recovery, ang atensyon po ng market ay lilipat sa isang matagal ng support trendline. Ito ay ang ascending trendline na umiiral mula pa noong 2020. Balikan po natin ang chart. Ayon po kay CoinSkid, paulit-ulit na sinasalo ng level na ito ang pagbagsak ng presyo sa mga nakaraang taon. Sa kasalukuyang chart positioning, ang trendline po na ito ay tumatama malapit sa $1.40. Kung mangyari ito, halos 30% pang pagbaba mula sa kasalukuyang presyo. Para po sa mga long-term players, ito ay delikado, ngunit makabuluhang zone. Ano naman ang historical proof na mahalaga ang $1.40 na area? Hindi haka-haka lang ang sinasabi ni CoinSkid. Noong November 2024, bumagsak si XRP sa gitna ng fourth quarter correction. Umabot po ang presyo sa bandang 0.50 region na halos tumama rin sa parehong trendline. Tinuring ito ni CoinSkid bilang high probability entry point. Ngayon ay ano ang nangyari pagkatapos? Sumunod po ang malakas na rally papasok ng early 2025. Dagdag pa rito, nananatili sa XRP sa ilalim ng tinatawag na CoinSkid ribbon mula pa noong October 2025. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang nawawala ang bearish momentum. Hanggat ganito po ang structure, dapat maging maingat ang market. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malinaw po ang mensahe ng technical landscape. Kahit may short-term stabilization, mataas pa rin po ang risk kay XRP. Kapag lumakas po muli ang selling pressure, ang multi-year support sa $1.40 ang magiging ultimate test. Dito, malalaman kung si XRP ay muling tatayo o tuluyang luluhod bago ang susunod na major move. Para po sa atin bilang mga traders at investors,
Hindi ito panahon ng emosyonal na decision. Ito ay panahon po ng obserbasyon at saka disiplina. Si XRP ay nasa crossroads. Ang susunod na kanyang hakbang ang siyang magtatakda kung saan patutungo ang kanyang mas malaking trend. Ayan mga ka-crypto, ayon po rito sa balitang ito ay meron pong isang analyst na nagsasabing ito na raw ang oras para kay XRP na akyatin ang kanyang all-time highs. Ayan mga ka-crypto, dumating na po tayo sa isang yugto kung saan tahimik ang chart ni XRP pero ramdam ang tensyon sa market. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nagtitrade sa isang decisive zone kung saan nagsasalubong ang long-term structure at saka short-term volatility. Ibig pong sabihin nito, hindi po basta direksyon ang sinusubok ng market kundi conviction ng mga holders. Kapag ganito po ang setup, kadalasan ay sinusundan ito ng malalaking galaw. Sa kabila ng pressure sa buong crypto market, nananatiling buo ang historical structure ng XRP. At kapag ang structure ay buo, kahit maingay po ang volatility, may mensahe itong gustong iparating. At ayan, sino nga ba itong si Bird at bakit mahalaga ang kanyang signal dito? Yan, pumasok po sa eksena ang analyst na si Bird dito, kilala po sa X bilang Bird XRPL. Ayan. Sa gitna ng heightened volatility ay nagbahagi po siya ng chart-based update dito na agad nakakuha ng atensyon ng XRPL community. Hindi po ito basta opinion post, kundi isang structural reading ng chart ng XRP. Ang timing ng kanyang analysis ay mahalaga dahil lumabas po ito habang maraming traders ang nag-aalinlangan. Para kay Bird po dito, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay hindi po sign ng weakness, kundi paghahanda. Ang tanong po ngayon, handa na ba ang market para sa continuation papunta sa bagong all-time high? O kailangan ba ng mas mahabang consolidation? Ngayon ay ano nga ba ang long-term trend line na pinanghahawakan nitong si XRP? Ang sentro po ng analysis ni Bird ay isang multi-year ascending trend line na makikita po sa daily chart ni XRP. Ang trend line na ito ay gumagabay na kay XRP sa ilang mga market cycles, bull man o bear. Kamakailan lamang muling bumalik po sa XRP sa area na ito, malapit po sa $1.97. Ayan, $1.97 na price level. At imbis na bumigay, malinaw na sumalo ang mga buyers. Ayan. Para sa mga technical analyst, ang ganitong backtest ay hindi po tsamba. Kapag ang presyo ay rumispeto sa structure na ilang taon ng buhay, madalas itong ituring bilang validation ng trend. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pag-defend ng long-term support dito? Kapag ang isang asset tulad po ng XRP ay ipinagtanggol ang kanyang long-term support, may ipinapakita itong collective belief ng mga long-term buyers. Ibig sabihin nito, may mga holders na hindi po natitinag ng ingay ng short-term price swings. Ang defense o depensa sa $1.97 area ay indikasyon na may matibay na demand sa ilalim. Hindi po ito reaction ng retail panic buyers, kundi disiplina ng mga participant na naniniwala sa mas malaking picture o larawan. Para kay Bird dito, ang ganitong behavior ay nagpapakita na buhay pa ang bullish structure ng XRP. At kapag buhay ang structure, hindi po basta-basta bumabagsak ang trend.
Ano naman ang papel ng volatility nitong January 19, 2026? Ayan, nitong January 19, 2026 ay yumanig po ang buong crypto market dahil sa matinding volatility. Umabot po sa humigit kumulang $40 million ang liquidations matapos po ang biglaang price reversal. Sa gitna ng kaguluhang ito, pansamantalang bumaba po sa XRP hanggang $1.84. Pero malagang tandaan, hindi ito dahil sa kahinaan ni XRP. Ito po ay market-wide deleveraging. Kapag tinatanggal ng market ang sobrang leverage, natural na may pullbacks. Ang mahalaga, mabilis na nag-stabilize si XRP at napanatili po ang kanyang structural integrity. Paano naman po inihahanda ng ganitong pullback ang susunod na galaw? Para sa mga sanay po sa technical analysis, ang ganitong klase ng pullback ay hindi po masama. Sa katunayan, madalas itong kinakailangan. Tinatanggal nito ang mga weak hands, mga over-leveraged traders, at binibigyan ng mas malinis na foundation ang susunod na galaw. Sa XRP, matapos po ang volatility, ay nanatiling nakatayo sa ibabaw ng kanyang long-term trend. Hindi po siya nag-collapse, hindi po siya nag-breakdown. Kaya para kay Bird, ito po ang klase ng behavior ng asset na naghahanda para sa mas malaking galaw, hindi yung sumusuko. Ngayon ay ano naman ang technical road papunta sa all-time high? Ayon po sa projection ni Bird, ang landas ni XRP ay patungo sa kanyang 2018 na all-time high na nasa paligid po ng $3.84. Ayan, isa po itong major psychological at saka technical resistance. Hindi po ito basta-basta binabasag. Kailangan dito ng sustained volume, malinaw na momentum at syempre kumpiyansa ng market. Ang matagumpay po na defense ng long-term support ay nagpapataas ng tsansa ng upward continuation. Pero malinaw rin ang paalala ni Bird. Kailangan munang mabawi ang intermediate resistance levels. Ang structure lamang ay hindi garantiya ng instant breakout. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay ang komentaryo po dito ni Bird ay refleksyon ng lumalakas na kumpiyansa sa loob ng XRPL community. Kasama po rito ang mga developers, long-term holders, at saka technical traders. Sa ngayon, si XRP po ay nasa zone na pabor sa bullish continuation. Naipagtanggol po ang long-term support at nanatiling constructive ang structure. Kapag nagsimulang pumasok po ang momentum at bumigay ang resistance, lalo pong titibay ang kaso para sa pagtulak ni XRP sa kanyang all-time highs. Pero kung humina po ang momentum, maaring kailanganin pa ng consolidation bago ang susunod na malaking desisyon ng market. Sa balitang ito ay bakit biglang uminit na naman ang banggaan sa pagitan ni na Brad Garlinghouse at saka Charles Hoskinson. Ayan mga ka-crypto, ngayong lumabas po ang isyo ng US Clarity Act, lalong uminit ang eksena. Ang batas na dapat sana magbigay ng malinaw na direksyon sa industriya naging mitsa ng banggaan sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad. Si Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple, ay piniling makipag-engage sa mga mambabatas kahit hindi perpekto ang panukala. Samantala si Charles Hoskinson, siya naman po ang founder ng Cardano, ay hayagang pumalag at binanatan ang ganitong approach. Para sa maraming mga investors at saka holders,
Lalo na po tayo bilang XRP Army, ang banggaan na ito ay hindi lang personal na opinyon, kundi refleksyon ng mas malaking laban sa kinabukasan ng crypto regulation. At ayan, ano nga ba ang position ni Brad Garlinghouse sa US Clarity Act? Para kay Brad Garlinghouse, mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na rules kaysa sa paghihintay ng perpektong batas. Ayon po sa kanya, kung may foundation na ang regulation ngayon, mas madali itong i-improve sa hinaharap. Hindi raw pwedeng laging all or nothing. Sa halip na umatras, mas pinipili po niyang kausapin ang mga mambabatas, makipagkompromiso, at siguraduhing may direksyon ang industriya. Para kay Garlinghouse, ang patuloy na kawalan ng clarity ay mas delikado kaysa sa isang batas na may butas. Ito ang dahilan kung bakit maraming XRP holders ang nakakaramdam na si Brad ay kumikilos bilang strategist, hindi bilang emosyonal na rebelde. Dito naman kay Charles Hoskinson. Yan, bakit po niya mariing tinuligsa ang approach ni Garlinghouse? Yan po, si Charles Hoskinson ay walang preno sa kanyang saloobin. Sa isang video na ibinahagi po ng XRP Ledger Validator na si Vet, sinabi ni Hoskinson na ang pagtanggap sa Clarity Act ay parang pagbibigay kapangyarihan sa parehong mga taong umusig sa crypto industry. Direkta po niyang sinabi na ito raw ang parehong grupo na nagsampa ng kaso, nagsabpina at sumira sa mga negosyo. Para kay Hoskinson dito, hindi po katanggap-tanggap ang pakikipagkasundo sa isang sistema na dati nang nanakit sa industriya. Ang ganitong linya ng pag-iisip ay mas confrontational, mas principle-based at malinaw na taliwas sa estilo ni Garlinghouse. Dito naman po papasok si Elizabeth Warren. Ayan, totoo bang si Elizabeth Warren ang utak sa likod ng Clarity Act? Isa po sa pinaka-kontrobersyal na pahayag ni Hoskinson ay ang akusasyon na si Elizabeth Warren umano ang nagsulat sa Clarity Act. Hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon dito. Ayan, ngunit ang naratibo ay lalo pang pinalakas ng umatras ang Coinbase sa suporta nito sa bill. Si Brian Armstrong, siya po ang CEO ng Coinbase, ay nagsabing ang batas ay materially worse than the status quo. Ayan. Ayan po yung kanyang actual na sinabi. Ulitin po natin. Materially worse than the status quo. Ayan. Bagamat hindi direktang pinatunayan ang claim ni Hoskinson, malinaw na may malalim na distrust ang ilang leader ng industriya sa kasalukuyang bersyon ng batas. Para sa market, ang ganito pong uncertainty ay nagdadagdag ng pressure sa sentiment at saka presyo. Paano naman po tumugon o nag-react ang XRP Army sa mga pahayag ni Hoskinson? Hindi nagtagal ay umalma ang XRP Army. Maraming XRP holders ang bumatikos kay Hoskinson. Sinasabing puro reklamo, ngunit walang konkretong solusyon. Ayon po sa ilan, mas madaling manira kaysa mag-ambag sa paghubog ng batas. Mismong si Vet, ang validator na nagbahagi ng video, ay nanawagan kay Hoskinson na tumulong sa pag-ayos ng Clarity Act imbes na batikusin itong si Garlinghouse. Kaya para po sa XRP community, mas praktikal po ang pakikilahok kaysa paglalayo.
Sa mata naman ng mga holders, ang survival ng industriya ay nakasalalay sa kung sino ang marunong makipaglaro sa sistema, hindi lang lumaban dito. Ngayon, bakit po ba mas pinipili ni Garlinghouse ang engagement kaysa withdrawal? Kung susuriin po ang estilo ni Brad Garlinghouse, ito po ay consistent mula pa noon. Sa kabila ng mahabang laban ng Ripple kontra SEC, hindi po siya nagsara ng pinto sa mga regulators. Sa halip, ginamit niya ang legal battle bilang daan para linawin ang status ng crypto. Para kay Garlinghouse, ang pakikipag-engage ay nagbibigay po ng pagkakataon para impluwensyahan ang laman ng batas. Kapag umatras po ang industriya, mawawala ang boses nito sa mesa. Ito po ang dahilan kung bakit naniniwala siya na kahit partial clarity ay mas mabuti kaysa total uncertainty. Ano naman po ang papel ng White House at bakit mahalaga ang industry consensus? Mas lalong naging sensitibo po ang sitwasyon nang lumabas ang ulat ni Eleanor Territ. Dati po siyang Fox Business journalist. Ayon po sa kanya, maaaring bawiin daw ng White House ang suporta sa Clarity Act kung hindi po babalik sa usapan ang Coinbase. Ibig sabihin, critical ngayon ang industry consensus. Kapag nagkawatak-watak ang malalaking players, posibleng tuluyang ma-delay ang batas. Para sa market, ang delay ay katumbas po ng extended uncertainty. Kaya para po sa ilang mga analyst, ang position ni Garlinghouse ay hindi lang personal choice, kundi strategic move para hindi po tuluyang mamatay ang bill. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang banggaan ni Charles Hoskinson at saka Brad Garlinghouse na naman ay sumasalamin sa hati-hating pananaw ng crypto industry. May grupo po na gustong lumaban hanggang sa dulo at may grupo naman na mas pinipiling makipag-negotiate na lamang. Para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, malagang basahin po natin ang galaw ng mga leader dahil dito po madalas nagsisimula ang market direction. Sa ngayon, malinaw po na sa XRP at ang community po nito ay pumapabor sa engagement strategy. Kung magtatagumpay po ang Clarity Act, kahit hindi po perpekto, maaaring ito po ang maging tulay ng susunod na malaking adoption wave dito po sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.